Makulimlim at maulap na araw sa isang eskwelahan nagsimula ang kwento ng ating bida na si Zuhan, nakayukong natutulog ang ating bida nang bigla itong nagising na para bang binabangungot. Napasigaw ito habang bakas ang kamot sa mesa, biglang natauhan si Zuhan nang makarinig siya ng halakhak galing sa paligid. Halos para itong nasabuyan ng malamig na tubig, hindi pa sigurado sa kanya ang pangyayari pero alam niyang ito ay mga estudyanteng tumatawa sa kanya. Paturo pang sinabi nito habang nakatawa na nababaliw na ang ating bida at tila ba na naginip daw ito ng gising, at sabi naman ng isa ay nasisiraan na siya ng ulo dahil sumulat siya ng isang love letter kay Panlian, isa sa kanilang mga kaklasing babae, at ani pa nito naghahabol lang daw ito ng bahaghari. Ngunit hindi ito pinansin ng ating bida kundi bigla itong napatayo sabay tingin sa paligid na tila ba may naalala ito sa nakaraan, at napatanong kung ano ang lugar na ito. At naalala niya na ito ay senior year 2 at tila ba hindi ito makapaniwala na bumalik siya sa nakaraan. Ngunit mas nakumbinsi nito ang sarili nang makita niya ang orasan na may petsa ng nasabing araw. At napagwari niya na ito'y nangyari dahil sa pagkabuo ng chi sa sanlibutan. Patayo na sana ito nang bigla itong harangan ng isang babae sabay tapon ng papel sa harapan nito. At pandibirang sabi nito na usisahin niya muna ang sarili bago siya gumawa ng love letter dahil di daw sila bagay at di raw siya karapat-dapat sa kanya. Pilit inalala ng ating bida ang pangyayari at bigla niyang naalala na ang boyfriend pala ni Lian ang may kagagawan nito na frame up lang siya nito at ipalabas na siya ang sumulat ng liham sa kanya para makuha nito ang baon ng ating bida. Nagtiis ang ating bida sa nakaraan niyang buhay ng mahigit 2 taon sa pambubuli ng boyfriend ni Lian. Imbis tumahimik ang ating bida gaya ng nakaraan niyang buhay, inasar niya ito sabay turo at sabing tignan din niya ang sarili niya at hindi daw niya magugustuhan ang pangit nitong pagmumukha. Napanganga si Lian sapagkat hindi ito makapaniwala sa sinabi nito sa kanya. Pati ang mga kaklase nila ay hindi makapaniwala na masasabi ng ating bida ang mga ganoong salita sapagkat sa pagkakilala nito ay hindi ito palaban. At sabi pa nito maghihintay daw sila kung anong mangyayari kung dumating ang boyfriend ni Lian. Nanginginig na pagturo ni Lian kay Zuhan dahil hindi ito makapaniwala sa sinabi nito sa kanya. Pagkatapos ng sabihin ni Lian ito biglang bumukas ang pinto. At ang boyfriend pala ni Lian ito na si Miking. Biglang niyapos ni Lian ang boyfriend nito sabay sumbong na sinabihan siya na pangit ng ating bida. Bigla niya itong nilapitan ng ating bida at kitang-kita ang diferensya sa laki. Ngunit inunahan ng ating bida sa pagsabi si Miking na palalampasan niya ito kung ibibigay nito ang allowance nito kung saan si Miking ang minsan gumagawa nito. Galit na kweniliuhan ni Miking ang ating bida dahil hindi ito makapaniwala na sabihin niya ito. Ngunit wala pang 2 segundo nakawala ang ating bida at tila ba may paang bumulaga sa harapan ng pagmumukha ni Miking sabay tama sa mukha nito. Sa sobrang lakas ng impact lumipad ito at bumulagta sa sahig. Ngayon makikilala mo ang bagong Zuhan. Nag-walk out ang ating bida habang iniwan ang silid na tahimik at di makapaniwala sa nangyari. Napatinong ang isa sa mga kaklase ni Zuhan kung nanaginip lang ba ito. Habang naglalakad ang ating bida sinabi nito sa sarili na hindi na siya ang dating Zuhan na binubuli lang kundi siya na ang bago at malakas at hindi basta-basta na Zuhan. Nag-flash ang kasunod nitong buhay isang malakas na mandirigma hinubog ng mga away kontra sa mga demonyong kalaban kaya hindi na ito basta-basta. Bigla din itong nang-guilty nang maalala na malapit na ang pagkabuo ng chi sapagkat magsisilabasan ang mga halimaw sa sanlibutan. Maghintay kayo mga kalaban ko at makikilala nyo ako si Zuhan, papunta na ko papatayin ko kayong lahat ani ng ating bida habang tumatakbo palabas ng eskwelahan. Habang tumatakbo ang ating bida may isang babaeng nakamasid dito na tila ba namamanghang pinagmamasdan ang ating bida, uy si Lian pala, at ani pa nito sa sarili merong palang mas malakas pa sa kanilang eskwelahan bakit daw hindi niya ito napansin, at tila ba naging interesado bigla si Panlian sa ating bida. Abangan kung ano ang susunod na mangyayari sa Eternal King, subscribe para updated ka sa susunod na kabanata, hanggang sa muli salamat mga ka-recap.